Mga kababayan, pag-usapan natin ang ating bansa. Sino ba talaga ang nagpapatakbo ng ating bansa? Ang ating Pangulo? O ang mga Liberal Party na kung saan ay ito yung hindi pumapayag na malibing sa libing ng bayani ang kaniyang tatay kay Marcos Jr.? Tapos ngayon, dito siya nagpapakampi. Hindi ko maintindihan to si Pangulong Marcos Jr. Adik kasi kaya hindi alam ang kwan. Hindi alam ang ginagawa. Nag-training pa naman. Nag-training sa Philippine Constabulary. Nag-training sa Philippine Marines. Nag-training sa Scout Ranger. Nag-training sa Special Forces. At hindi lang nag-airborne. Kasi walang sasalo sa kanya pag hindi bumuka ang parachute, kaya hindi pinakuha ng airborne. Nasaan ba ang ating Pangulo ngayon? Hindi natin narinig. Or, taktika na naman to. Ang galing ng administrasyon na ito. Magpaikot ng Pilipino. I-focus natin sa Senado ang problema, pero hindi natin alam ang problema kung nasaan ang Pangulo natin. Kaya ako umalis sa Marcos. Dahil walang matinong makausap sa Marcos administration, tatutulang. Umalis ako sa Marcos administration late 2023. Na kung saan ay 6 million more or less ang naitulong ko sa kanyang campaign period. At ang akala ko na makakatulong siya sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mahihirap. Yun pala, lalo niyang pahihirapan ang mahihirap. Ginawa niyang pangtamad ang mahihirap. Binabayaran. Hindi naman sa kanyang pera. Ninanakaw pa. Binabayaran ang mga namumuno sa ahensya ng gobyerno. Anong klaseng pamunuan ito? Nakakabuisit. Pero sa totoo lang mga kaibigan, ang Marcos administration na mortal kaaway ng Marcos Sr. ay Liberal Party, Communist Party. Yan yung kaaway ng Pangulong Marcos Sr. noon. Pero ngayon, yun yung kasangga ng Marcos Jr., ang komunista at ang Liberal Party. Nasaan ang prinsipyo ng Marcos? Wala tayong magagawa dahil yung kanyang nanay ay maaring itinatago na ang katotohanan. At nag-away yung dalawang magkapatid dahil nga sa iba ang kanilang paniniwala. Sinira nyo ang Marcos. Maraming Marcos ngayon na ayaw matawag na Marcos kasi ayaw niya matawag na baliw na Marcos. Nakakaawang bansa natin. Mula 2022 hanggang ngayon, imbestigasyon sa politika ang inatupag ninyo. Hanggang ngayon, hindi nyo napabagsak ang kalaban nyo sa politika. Mga tarantado kayo dyan sa Malacanang. Sino ba ang nasa likod nito? Chochoa? First Lady? Si Rojas? Sino ba? Mga gago. Ginagago nyo kami na para bang wala kaming kakaya at wala kaming alam. Gagong tong administrasyon na ito. Nakakaawa ang bansa natin. Na sana naman ang pag-uusapan natin ang ekonomiya ng ating bansa at ang ating mga proyekto ng ating bansa. Bakit hindi napapag-usapan?
Mga kababayan ko, sana naman tingnan ninyo ang mga nangyari. Kayo ba ay naniniwala pa sa Marcos? Katulad nito ngayon. Katulad nito ngayon. Pinoproblema natin ang bangayan ng Senado at saka NBI. Doon tayo lahat nakapokus. Pero ang ekonomiya ba natin lumalago? Ang ekonomiya ba natin pinag-uusapan? Ang oil crisis nakalimutan na? Magaling mag-twist ang Marcos administration sa mga issue ng issue. Madali nila pagtakpan ng issue. Diyan ang mastery. Kaya nga sabi ko nga, ang Marcos administration ay cross-train. Cross-train ng makakaliwa ng Makabayan Bloc. Ako ay nag-iinit, nanggigigil. Pero hanggang nun lang yata. Dahil ayaw naman ng ibang tao or wala silang budget na kumilos. Hindi ko maintindihan eh. But anyway, pagbalitad ng mundo, malalaman natin ang katotohanan. Malalaman natin ang katotohanan. Sana mga kababayan ko, si Senador De La Rosa ay nananawagan sa kanyang mga mista ng PMA 1986. Ito lang ang masasabi ko sa PMA 1986, if I'm not mistaken. Noong panahon ng 1986, maraming nanligaw, maraming nagsipsip, maraming nagpalakas kay Bato dahil malakas kay Duterte. Pero bakit ngayon? Wala ako nakikita. Maaaring hindi ko siguro nakikita. Suportahan nyo yung mista ninyo. Dalawa lang naman kasi pagpipilian nyo eh. Suportahan yung inyong mista or kalabanin nyo kung mali. Pero kung yung mag-neutral kayo, ibig sabihin, hindi nyo mahal ang ating bayan. Bakit? Pag sinuportahan nyo si De La Rosa, ibig sabihin, mahal nyo ang bayan nyo. Dahil nakikita nyo na tama si De La Rosa. Now, kung kinontra mo si De La Rosa, mahal nyo ang inyong bayan. Bakit? Na sa iyong kaalaman ay mali. Sa panahon ni De La Rosa noon ay mali siya. Huwag kayong mag-neutral. Kasi pag nag-neutral kayo, wala kayong bayag. Sorry for my word. Na wala kayong bayag. Hindi kayo makialam. So hindi nyo alam ang tama at mali. Sino ba tama? Sino bang mali? Di ba? Sorry sa mga PMA 1986. Manindigan kayo. Ayaw ko makialam kasi para di ako makakasakit sa aking mista. Hindi ganon. Kasi ang usapin dito, katotohanan at ang bayang Pilipinas dahil isa siyang senador at binuto ng ilang milyon. So nagpapasalamat ako doon sa sumasaludo at sumusuporta kay Senador De La Rosa. Pinapakita niyo ang suporta. Yun yung mayroong panindigan.
At alam niya na tama si Senador De La Rosa. Kahit ako, tama siya. Kasi yung kanyang sinasabing atraso nung siya ay PNP chief, that his mandate, mandato niya yung gagawin niya yun. So, ibig sabihin, kung ganun man ang paniniwala nyo, pagdating ng panahon, malaki ang pananagutan ni Marcos. Dahil ang mga nangyari ngayon ay kasalanan ni Marcos. So, kulang pa ang kanyang buhay para matugunan ang kasalanan niya sa 120 million. Maraming salamat, mga kasama.